Minasan konnichiwa. Sa video na ito ay tutuluan ko naman kayo ng Japanese. At yung mga taong nasa Japan na nalilito pa din, kagaya na lamang ng nasa screen natin ngayon. Tingnan nyo. Sa example ko, ito ay watashi. At mga particles na ne, wa, ni, to. At paano nga ba ito gamitin? So ito yung examples na aking sinulat. Basahin natin. Watashi wa tatsuki desu. Watashi no petto. Watashi to anata. Watashi ni watasu. So ano nga ba ang mga ibig sabihin nito? At paano siya gamitin? Yan ang ituturo ko sa inyo sa aking video na ito. At manood lamang para matuto. Reminders lang ha. Yung hiragana na nasa screen, ang pagbasa niyan ay ha. At kapag ginamit naman natin ito sa particle, ang pagbasa nito, ito ay magiging wa. Ang wa naman ay ginagamit to mark person or something, just like sa English I am, sa Japanese watashi wa, he is, kare wa, ladies are, josei tachi wa. In short, ito ay is or are. Sa Tagalog naman ito ay I. Para lang sa akin ha, para madaling maintindihan. So, ganun lang. Next is particle no. Ang particle no naman ay ginagamit to own something. Kagaya na lamang ng examples natin dito sa screen. So, basahin natin. Watashi no, ibig sabihin ay mine or akin. Anata no is yours, sayo. Kare no is his, sa kanya. Next is to. Ibig sabihin naman ito ay and or at. So ito yung examples niya. Basahin ulit natin. Watashi to anata. Ibig sabihin ay me and you. Kore to sore. Ibig sabihin ay ito at yan. Ana to Mari. Ibig sabihin ay Ana at si Mari. Next naman ay particle ni. Ito ay ginagamit to point direction. So ito naman yung ating example. Basahin natin. Watashi ni, ibig sabihin ay sa akin. Anata ni, ibig sabihin ay sayo. Kore ni, ibig sabihin ay dito or para dito. So yun na muna yung mga particles na ituturo ko sa inyo. At salamat sa panonood kung napanood nyo ito. Sayonara. Bye bye.